Inatid ni Forrest si Isla sa kanyang silid. Di siya nito iniwan doon. Umupo siya sa silya kaharap ng dresser. I can't believe this is happening to me. Naiusal niya. Di niya na napigil ang pagturo ng luha. Sweetie, everything is going to be alright, I promise. Masuyong sabi nito at niyakap siya. Don't cry now. Tinukod nito ang isang tuhod sa sahig and he gently pulled her head closer so he could kiss her forehead. He stared at her eyes while cupping her face at unti-unti nitong inilapit ang mga labi sa mga labi niya. He was kissing her gently at first but she responded fiercely. She gripped his nape and pressed her mouth to him. Mapusok at mainit ang pangaalipin ngayon ni Forrest sa kanyang bibig. He darted his tongue inside her mouth, tasting her, teasing her. Hinila siya nito patayo. Nahigit niya ang hininga ng maplos ang kamay ng lalaki sa magkabila niyang braso, pataas sa kanyang mga balikad. He gently turned her around so her back was facing him. Malayang pinaglalakbay nito ang mga labi sa kanyang likod, kissing and licking every inch of her skin while slowly pulling her shirt from her body. Mariin siyang napapikit nang tanggalin nito ang pagkakahok ng kanyang bra. Naramdaman din niya ang paglapat ng mga kamay nito sa kanyang dibdib. Habang maiinit itong labi, hinalik-halika ng leeg niya. Saglit siyang nagmulat ng mga mata. Nakita niya ang ginagawa nila ni Forrest sa salamin ng dresser. He was touching and kissing her fervently, and she was giving in, like a flower desperately waiting for the rain amidst the hot and dry sour. You're a virgin. Ani mo hindi makapaniwala na nasabi ng asawa nang humupa na ang init na pinagsaluhan nila. Kapwa sila nakahiga sa kanyang kama, nakatitig sa kisame. I don't sleep around, Forrest. Tumagilid to ng higa, humarap sa kanya. Hindi kailanman naging mababa ang tingin ko sa'yo, Isla. Ipinaling nito ang mukha niya. Look at me, sweetie. Puno ng pagsuyong sabi pa nito. Tumingin siya sa mga mata nito. Those deep, intense eyes na unang bumighani sa kanya noon. There was something in his eyes and the way that he was looking at her now. It was yearning yet so gentle and pure. We just made love, Isla. He gently caressed her cheek. That means there must be something special between us. There's nothing special between us, Forrest. Muli siyang tumingin sa kisame. It was just sex. Kapwa tayo may pangangailangang pisikal at pinunan lang natin yon. Isla, please leave my room. I want to be alone. He sighed as he got up from the bed. Nang makapagbihis, dinampian siya nito ng halik sa labi, tsaka iniwan na siya roon. Kinagabihan muling tumawag ang kanyang ama. Hindi nga raw alam ni Roxanne na nasa Pilipinas si Gwyneth, at lalong hindi nito ibinili na ibigay niya ang pera sa anak nito. At hindi lamang yun, pinaratangan pa siyang nagsisinungaling. Dad, this is enough. I won't let them treat me like garbage anymore. Aayusin ko to, anak. It's about time. Mag-iimbestiga ako sa restaurant. May narinig na akong bulong-bulungan noon. I was just in denial. But I am afraid na nagsasabi na totoo si Roxanne this time. Wala siya talagang alam na pumunta dyan si Gwyneth. So that explained why hindi sa mga kamag-anak sa Pangasinan nakastay ngayon ng stepsister. Isla took a deep breath. Alam niyo naman hong hindi totoong nagnakaw ko ng pera sa kahan ng restaurant, Dad. I know, Isla. And I'm sorry kung hindi kita pinaniwalaan agad. I was just too blinded by my stupid love for Roxanne. But this has to stop now. I cannot stand her myself anymore. I am filing for divorce sa lalong madaling panahon. Pat lang. She broke the silence. I love you, Dad. Hindi rin niya matandaan kung kailan niya to huling nasabi sa ama. I love you too, darling. You try not to worry anymore, okay? Daddy will take care of everything now. Okay, thank you. Lumabas siya ng kwarto at tumuloy sa kusina. May luto ng pagkain doon. Ipinagluto pala siya ng kanyang asawa. Tumingin lang siya sa nakahain sa mesa. Matagal siyang nakatayo roon. Pagkatapos ay pinawalan niya na ang panggigigil. Napahawak siya sa gilid ng mesa. God, how could I be so stupid? Bakit ako agad naniwala sa babaeng iyon? I should have known better. Di niya napigil ang maibulalas. Hey! Kanina pa pala doon si Forrest, nakatayo sa likuran niya. Umakbay ito sa kanya. Don't call yourself stupid. Hindi mo lang talaga alam kung hanggang saan ang kasamaan ng mag-inang iyon. Nabasag ang boses niya. Mapupunta lang pala sa wala ang pagpapakahirap kong to. Napamura siya sa sarili.
To think na ang tindi ng ginagawa niyang pagsasakripisyo upang mabayaran lamang ang natitirang utang niyang iyon. She got married for Christ's sake, and now she even lost her chastity. Ano ba ang pwedeng mawala sa kanya? God, not my heart, please. Kung sisingilin ka ulit ni Roxanne, we will pay her, okay? Paano? Nagamit mo ng lahat ng perang hiniram mo kay Travis sa pagpapaayos sa resort, pati na rin ang savings mo. Lalapit ako sa parents ko. Hindi nila ako tatanggihan. Ako lang naman itong ma-pride masyado. Kumala siya sa pagkakaakbay nito at umupo ng sila. You don't have to do that, alright? Isla, you are my wife. Hindi kita maaaring pabayaan. Alam natin na marriage for convenience lamang ito, Forrest. Paalala niya. Yes, but what? Dahil may nangyari sa atin? Pakiramdam mo may obligasyon ka na sa akin. That's not it. Umupo ito sa tabi niya. Ayoko lang nahihirapan ka o nasasaktan. I care about you, Isla. Nagkatitigan sila. Nang kumalam na ang sikmura niya, tila yon naging hudyat para maputol ang pagtitigan nila. Iniwas niya ang tingin sa lalaki. Kumain na tayo. Napaamin ko rin siya. Balita ni Alon kay Isla, kinamagahan. Pinuntahan siya ng kapatid sa bahay ni Forrest. Her husband advised her na manatili na lang muna sa bahay at magpahinga. Hindi naman siya tumanggi. In her state of mind, hindi nga siya capable na magpatakbo ngayong araw sa isang restaurant. What did you do to her, kuya? You tortured her? Tumawa ito. Hindi masyado, he joked. Tinakot ko lang siya. Sinabi ko may kilala akong PNP General at kaya ko ipahold ang passport niya para hindi siya makalis ng Pilipinas habang iniimbestigahan ang pagsinungaling niya na wala siya natanggap na pera mula sa iyo. Bilib na siya sa utak ng kapatid, pero mas bilib siya sa intimidating power nito. Alon may be as cutie as a boy next door, but he had this look in his eyes na menacing ang dating. Kaya nitong patiklupin kahit ang tigre. She told me kailangan niya ng perang pambayad sa kanyang agent na magdadala sa kanya sa isang modeling competition sa Paris next month. Nagastos niya yung perang bigay sa kanya ni Tito Roxanne para doon sa... So she thought of this scheme para magkapera siya. She lied about the training in New York. Ginawa niyang alibi yon sa ina para makauwi siya ng Pilipinas. I let her talk to her mom on a speakerphone para marinig kong lahat ng usapan nila. Ayun, umamin na rin siya kay Tita Roxanne at syempre, abot impyerno. Galit. Sa langit. Ang galit ito sa anak. May nilabas to mula sa bulsa ng pantalon. Nakarecord dito lahat ng usapan namin. Nakangising dugtong nito, tossing the small voice recorder in the air. She got the gadget with her hand. Dapat pumasok ka na lang sa NBI bilang agent, kuya. Aniya, tumatawa. Kinatanghalian tumawag ang kanyang ama. May napaamin daw tong isang tauhan sa restaurant na kanasapakat ni Roxanne para palabisin na nagnakaw siya. Tulad ng kanyang kuya, tinakot din daw ni Mr. Asturia ang empleyadong iyon para mapaamin. Nang kinumpronta nito ang asawa, hindi ito kaagad umamin. Ngunit nang sabihin dito ng kanyang ama na idedebosyo nito ang babae, she broke down and confessed everything. Roxanne was a compulsive spender and gambler at may mga pinagkakautangan tao kaya napagdiskitan siya nitong kwartahan. But my decision is final. I am going to divorce her. Good! Tuwang-tuwang sabi niya. Ibililita niya iyon sa ama ang latest development tungkol kay Gwyneth. But I'm afraid hindi na natin mababawi ang pera mo kahit idemanda pa natin si Roxanne. Palugi na ang kawali and she is filing for bankruptcy anytime now. It doesn't matter now, Dad. Ang importante, malinis ng pangalan ko. So, kailan ang kasal niyo ni Forrest sa church? Hindi niya alam ang isasagot. Hindi pa ho namin napag-uusapan, Dad. Pagkaway na sabi niya. I see. Basta, uumpisan ko ng magpapayat para di naman mukhang butete ang ama mo kapag ihahatid ka sa altar. Tumatawang saad nito. Kinagabihan pag-uwi ni Forrest, may dala-dala tong isang bouquet ng assorted flowers. For you. I saw those pretty flowers on display and I thought of you. A boyish smile was painted on his face and she found him the cutest thing in the whole world. Forrest, you don't need to be extra nice to me nang dahil lang sa mga nangyari sa atin kahapon. Tinalikuran to ni Isla. Hindi yata siya magiging komportableng pag-usapan ang naganap sa pagitan nila.
Not that nagsisisi siya, but because as strange as it may seem, wala siya madamang regret sa nangyari. That moment was beautiful, and she would treasure it forever. Kung may konting disappointment man siya, ibunga yun ang sitwasyong kinilalagyan niya. Ang sitwasyong naglagak sa kanya sa arrangement nila ni Forrest. Kung sana lang normal silang mag-asawa, nagmamahalan. Pinasiglan niya ang tono ng boses. Nagluto nga pala ako ng dinner. Naglinis din ako ng buong bahay. Aniya at saka hamakbang ng mabilis patungo sa kusina. You were supposed to be resting, sweetie. Concern na palala ng lalaki habang nakasunod sa kanya. Nakakabugot yung walang ginagawa eh. Tahimik silang nagsalo sa hapagkainan. Maya-maya'y nagtitigan, nagkangitian. Sabay-sabay rin silang yuyuko at ibinalik ang atensyon sa pagkain. Inintay niyang purihin ni Forrest sa mga niluto niya, ngunit nabigo siya. Ang latest na balita ni Isla galing sa ama, nag-away daw sina Roxanne at Gwyneth. Wala raw nagawa ang kanyang stepsister kundi padala ang pera sa ina nito dahil meron talaga tong utang na babayaran. At ang resulta, di na matutuloy pa sa Paris si Gwyneth. Nailift na rin daw ni Roxanne ang termination niya. Pinalabas na laid off na lamang siya, meaning walang mansa ang kanyang employment background. Tuloy pa rin ang pakikipagdebosyo na matanda sa asawa nito at balak na ring ibenta ng babae ang kawali at magretiro na lang sa Pilipinas. Nasa Olonyon pa rin si Gwyneth, patambay-tambay sa resort. Nagbibilad pa rin sa ilalim ng araw at talagang malaki yata ang tama nito kay Forrest. Nagpapapansin pa rin to sa lalaki. Ayaw na nang patulan pa itong si Isla. She was hopeless case anyway. Kahit nga yata bugbugin pa niya ito, hindi ito magbabago. Sinong sinisilip mo dyan? Sita niya sa kapatid nang madatnan to sa porch ng opisina ng resort. May sinisilip sa telescope. Our stepsister. Hinila niya ang tenga nito. Pati ba naman ikaw? May pagnanasa sa babaeng yan? Ibinaba ni Alon ng telescope. She's in a fragile state of mind now, Isla. Ayaw siyang pauwi ng kanyang ina sa LA. Wala na siyang kakampi. Naaawa ka sa kanya? Di makapaniwalang bulalas niya. Well, she's just a victim of poor parenting. Bata pa na maghiwalay ang parents niya at walang magandang dilulot sa kanyang mga to, kundi ang pagbigyan siya sa kanyang mga luho. Hindi pa rin excuse yan, para manloko siya ng tao. Right. Maybe that's why she's always envious of you. You've always been brave and strong. Kung gusto mong isang bagay, you go and work for it. Hindi mo to basta hinihingi lang. I am always proud of you, you know? Anito sabay haplos sa kanyang buhok. Thanks, kuya. Pagbalik niya sa restaurant, may isang malaking bouquet ng red roses ang naghihintay sa office doon. Galing daw, syempre, kay Forrest. Di na iwasan ni Islang mapangiti habang inaamoy-amoy ang bulaklak. Magtigil ka. Saway niya sa sarili. Hindi siya dapat maapektuhan ng mga extra sweet gestures sa kanya ng asawa. And God, mas lalong di siya dapat masanay. Panay ang pagtatangka niyang pag-iwas sa lalaki mula nang may mangyari sa pagitan nila. Hindi niya to gustong awayan. She just wanted to treat him as coldly as possible, but she failed miserably. Parang mas naglapit lang sila ng kanyang asawa sa isa't isa dahil sa nangyari, although hindi nila napag-usapan pa yon. Natatakot siya because she knew, deep inside her, iba na ang gusto niyang maramdaman para kay Forrest. O matagal niya nang nararamdaman yon, ayaw lang niyang umamin. Huli ba ng lahat para pigilan niyang damdamin niya? No! Wala sa plano niyang mahulog ang damdamin sa lalaki at hindi tama yon. Masasaktan lamang siya sa huli kung pagbibigyan niyang inis sa kanyang puso. 1 taon lang itatagal ng kasalinan ni Forrest at maghihiwalay din sila. Pareho nilang babalikan ang kanilang dating buhay bago sila nagpakasal. Isa pa, walang espesyal na nararamdaman ng asawa sa kanya. He had sex with her, but that was it. Naisubsob na lang niya ang mukha sa mga palad. 1 linggo ng umaga, nagulat ang mag-asawa nang pumaroon ang ina ni Forrest kasama si River. Gusto raw dalawin ng mga ito ang newly renovated resort. Where's the baby's room? Gusto kong makita. Excited na sabi ni Mrs. Herona. Naglakihan ang mga mata ni Isla at Forrest. Ma, wala pa hong laman yon. Wala kayo makikita doon? Pigil ng lalaki dito. Dapat iniumpisa nyo nang i-decorate yon ngayon pa lang. Saka na lang ho, mama, sabi niya.
Sumunod sa kanya si Forrest nang magpunta siya ng kusina para maghanda ng merienda. I think we better lock your room. Mahirap nang magpilit pumunta doon si Mama. Saan ako matutulog? Kumunot pa ang noon niya. Sa tabi ko. San pa? Pigil niya ang paglakas naman ng boses. Forrest? What's wrong? Tabi tayong natulog doon sa Cairo, di ba? Well, yes, pero hindi pa naman tayo noon. What? Pilo itong umiti. Bakit di mo ituloy? Pinandilatan niya pa ito. Pinulupot ang isang braso sa kanyang bewang. There will be no monkey business in bed. I promise. So please, pumayag ka ng tabi tayong matulog. Mahirap nang mabuking tayo ng mga bisita natin. Oo na, pagpayag niya. Sumama sa resort ng araw na yon sina Mrs. Herona at River. Nagkatuwaan silang magbabad sa bar ng restaurant nang sumapit na ang gabi. Sa buong pagkakataong magkasama silang apat, hindi bumibitaw sa kanyang kamay si Forrest. Naroon pang nakakbay ito sa kanya. Nakapulupot ang braso sa bewang niya. Iposes mo na lang kaya ako sa kamay mo. Pabiro niyang bulong dito habang nanonood sila ng bandang kasalukuyan. Pinaperform ang kantang The Way You Look at Me. Magkatabi silang nakaupo. Nakahawak sa kamay niya ang asawa. His long fingers intertwining with hers. She saw him grinned under the dim lightings. I like that. It's kinda sexy and... Inilapit ito ang bibig sa tenga niya. Kinky. And he gave her earlobe one tiny bite na tila nagpayanig sa paligid niya. Pinigil niya ang sariling sikuhin ng asawa. Inirapan niya lamang ito. Let's dance. Yayapan ito. At bago pa siya nakatanggi, tinayo na siya nito at giniya sa dance floor. Akala ko ba, no monkey business? Mahinang paalala niya habang marahan silang nagsasayaw. I said in bed, sweetie. Malapad ang ngiti na tugon nito. We can be intimate outside our bedroom. Lalo pa nitong idinikit ang katawan sa kanya. Sorry but I just cannot resist you. Anong ibig sabihin mo? Nagsiselos ka pa rin kay River kaya panay ang display mo sa kanya ng affection mo sa akin? Nakangiti pa niyang pagkansyaw. Forrest, lilinawin ko lang. Wala akong gusto sa pinsan mo. Nagkagaupuhan lang ako sa kanya. Sabi ni Isla. Nang bigla itong napaigtad. Nag-vibrate yata ang cellphone sa bulsa ng pantalon nito. Ginamit ito ang isang kamay para dukutin yon at buksan. Nabanaag niya ang pagkurot noon nito sa nabasang text message doon. Kumalas ito sa kanya. May pupuntahan lang ako saglit, pabalik din ako. Sad nito at inihatid na siya sa kanilang lamesa. Nagpaalam na rin to sa ina at sa pinsan. May 40 minutos bago ito bumalik doon. Sorry about that. Ani Forrest sa kanya. Napansin niyang nagpalit to ng damit. Basa rin ang buhok nito. Duda siyang napatingin sa kabuuan ng asawa. I took a quick shower. Pawisan na kasi ako. Maikling paliwanag nito. Isla smelled something fishy. Call it a gut instinct or better yet, a wife's instinct.